Ilang bahagi ng Dagupan City muling binaha dahil sa high tide. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Bandang alas 9 kaninang umaga nang unti-unting maranasan ang pagbaha bunsod ng high tide sa ilang bahagi ng A.B. Fernandez Avenue o downtown area. Ganon din sa may bahagi ng Burgos Street at maging sa Rizal Street. Sa abiso ng Dagupan City Government, umabot sa 4 na talampakan o mahigit sa 1 metro ang antas ng high tide ngayong araw. Abiso ng LGU sa publiko na ugaling i-monitor ang tide update para malaman ang antas at oras kung kailan mararanasan ang high tide sa syudad. Kasabay ng umiiral na habagat ay mas lalong pinalawak ng lokal na pamahalaan ang kahandaan ng bawat barangay sa panahon ng kalamidad. Namahagi ang LGU ng protective gear sa mga barangay. Kabilang dito ang mga life jacket, reflectorized vest, raincoat at traffic baton light. Nauna na rin namahagi ng mga rescue vehicle ng LGU. We have to equip yung mga members ng BDRMC. Alam ko ang barangay meron din sila pero kami pandagdag namin sa barangay. Nagpapasalamat din kami dahil nakaminos kami para yung mga ito yung para sa para madadagdagan din yung nasa barangay namin para for protection. Samantala, bukod sa mga opisyal ng barangay, sinimulan na rin ng CDRRMO ang pagsasanay sa bawat pamilya sa Dagupan City. Layo nitong maihanda sila sa kung ano ang dapat gawin tuwing may kalamidad gaya ng bagyo. Mas maganda na maturuan sila at mabigyan ng kaalaman regarding sa kung ano yung gagawin nila para mailigtas ang kanilang pamilya. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.